Sa bawat bukirin may bagong pag-asa, binhi ng galing, hatid ng teknolohiya. Mga kwento ng tagumpay ating kaugnay, para sa magsasaka't kabataan may bagong buhay. Ating kaugnay, ikaw ang gabay, sa agrikultura tayo'y magtagumpay. Ating kaugnay, ika'y kasama, para sa masaganang Bicolandia. Magandang umaga Pilipinas at Diyos marhay na aga Bicolandia. And welcome po sa ating third episode ng ating Kaugnay Podcast. Ngayong pong episode natin ay tatawagin natin tong Foodcast. So this is in celebration of our Filipino Food Month this April 2026. Ano po ito pinamagatan natin ng Flavors of Innovation. So Bicol's Culinary Pride in celebration of Filipino Food Month with the theme Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. So ito po ngayon yung ano natin, kumbaga ito yung ambag natin sa ating sineselebrate ngayon na Filipino Food Month. So we are featuring the Pili Express and the Farmer's Pancit. Kumbaga ito ay Bicol's innovation pagdating sa ating mga pagkain. So medyo localize ang ano natin. And again, we are happy to be here, and at the same time makakasama po natin sa edition na ito or sa episode na ito ang ating owner ng ating LSA sa Tigaon, JN Harvest Truth Farmstead. Again, let's welcome Miss Claudia Esmeralda C. Honrado. Again, ma'am, good morning. Good morning ulit. Good morning po. And sa episode 2 kasi si ma'am po ay naging ating guest na rin. And by this time, dahil nga sabi natin doon ay si ma'am ay nag-ooperate dati ng Madam Claudia's Restaurant, no? And then medyo nag-lilo lang po na ngayon ang operations. But merong kakaiba kasi doon sa kanilang restaurant na ino-offer dati, which is ngayon ay pinapapatuloy pa naman, ma'am. Opo. Pinapapatuloy pa rin naman po, pero kumbaga by order lang. Okay. And by kung sino yung gusto na nakatikim na, and then may marami pa rin yung produkto din, and ngayon nasa LSA na lang siya, no? Opo. Sa LSA na lang po siya. Yeah. So sige, umpisa na natin, ma'am. Ang una ko pong ano is why Pili Express and why Farmer's Pancit? Okay. Sa Pili Express, it's from the name itself, fusion. Kasi Bicol region known for Pili, and then Bicol Express. Diba? Parehong savory ang taste nilang dalawa. I decided to combine yung flavor nilang dalawa. So parang the usual na pag-prepare mo for Bicol Express, the aromatics, bawang, sibuyas, luya, then syempre yung gata, meat, sili, and yung bagoong. So, the usual na ingredients for Bicol Express, you combine it with nilantang pili. Kasi tayo, we eat nilantang pili. Usually, we just immerse it with lukewarm water. Yeah. Balatan mo. So, pinagsama ko sila sa isang dish na mas center yung, mas main character yung pili natin. Nung una, medyo skeptical sa akin kasi nga, nasanay tayo na yung pili on its own lang. Kain mo, pag nilanta mo, sausaw mo either in toyo or in patis, or sugar. Some sugar. Diba? Kaya lang, when we eat it, we sometimes combine it with gulay na natong, gulay, yung may mga gata, ginataang gulay. Diba? So sabi ko, what if may gata si pili? As a main ingredient. Oo, di ba? So, excuse me, doon lang nag-start.
Kinumbine ko siya with, kinumbine ko siya with Bicol Express and I called it Pili Express. Kasi as far as I know, noon, when I started making it, kami lang ang meron na ganon. Sa restaurant, we offered it as an off-the-menu sa resto. So, mostly naghahanap noon yung mga travelers from Bicol to Manila. Yung nakatikim na. So, parang Oo, binabalik ka na lang. Anong meron kayo? Yun ang lagi nilang tinatanong. Specialty. Yes. Parang, So, noon, sabi namin, yun nga, meron kaming tinatawag namin Pili Express. It's a combination of Pili and Bicol Express. So, and when they tried it, they liked it. So, sabi namin, ituloy natin. Pero off the menu pa rin. Sabi kong gano'n sa kanila. Kasi, wala po siyang, we all know. You know, yung Pili, nag-iiba ng color, Correct. pagka nilanta mo. Pero when you make it into Pili Express, since na-submerge na siya with coconut, hindi siya nagkakaroon ng discoloration. So, which is more, mas maganda, mas appealing siya tingnan. No? So, yun ang history ni Pili Express sa amin. Yeah. Yeah. So yung ma'am, kasi ganito po, baka yung mga nakikinig or nanonood sa podcast, ay yung Pili po kasi, ang karamihan, ang alam, lalo-lalo na yung mga hindi taga Bicol, no? Ang lang po nila sa Pili, yung kernel lang. Yeah, yung nuts lang. Yeah. So yung nasa loob nung medyo matigas na shell, ang loob lang nun yung known na kinakain. Pero po dito sa atin, sa Bicol, ever since na kahit yung mga lola't lolo ko pa, yung mga medyo matatanda na, yung mga ay ginagawa po nila ay yung nilalanta. Yung flesh ng yung pong pulp. Ang minimin po namin yung pulp. Kasi yung nuts po yun, yung medyo shell na, yung shell ay yung matigas na parte, kung saan yung nasa loob doon, yung ating nut, o yung kernel. Pili kernel. Pero nababalot pa po yun, pag galing sa puno, nababalot pa yun ng parang may pulp, no? Bago-bago yung shell na yon. So, yun po ay, yun yung nilalanta or ang term po ay yung ginagawa po natin na inaano lang natin sa lukewarm, bababad lang doon. Hindi siya pinapakuluan kasi hindi siya talaga dapat ganon. Para maalis natin yun, para maluto lang siyang konti, yung bubuhusan lang ng tubig. Then, for several minutes, alisin na. Babalatan yon, meron yung matitirang parang tawag doon, flesh, no? Flesh na parang fibers, no? Yung mga fiber. Yun po ay kinakain. Yun yung sinasabi ni Ma'am, sinasawsaw natin sa bagoong, sa patis, toyo, or ang iba po ay sa sugar. Parang gano'n. Yun ay parang hindi naman siya main, parang out of parang snacks, pwede siyang i-consider na snacks, pwede siyang as appetizer, no? Appetizer lang siya. Pero hindi po yung talagang inahalo siya or the main ingredients dun sa mga lutuin natin. No? So, yun po yung doon, yun yung parang pinaka-background nung Kaya ito ay distinct, di ba? Na natin dito sa Bicol din. Kasi yung Pili naman ay karamihan talaga kilala rin ang Bicol as Pili siya, producing na mga delicacies natin. Tama po. Yung farmer's pancit naman po, nagawa ko naman yon kasi sa farm, syempre malayo ka sa bayan. Kailangan namin mag-snacks. So, wala kaming pancit doon, wala kaming noodles, wala kaming So, kung ano yung nakatanim namin doon, pinakuha ko sa mga workers. Kalabasa, papaya, buko. Yung mga yon, pinakayod ko sila na di ba pag kinayod mo, parang sa buko salad na pangkayod. So, para na siyang strings. So, para na siya mag-resemble na siya ng noodles. So, dun kami nagumpisa. Minix ko sila together with talbos ng kamote, kangkong, yung mga talbos ng kalabasa, yung flowers niya, yung ganun. So, lahat yun,
kinumbine ko into a pansit. Ginawa ko siyang parang pansit. Na ang noodles, vegetables, assorted vegetables. Tapos yung vegetable niya mismo, yung mga dahon-dahon ang nakatanim din doon sa amin. So, kinumbine ko siya, tapos nakakuha ako sa ref ng chicken. So, niluto ko siyang parang pansit. May bawang, pero may aromatics pa rin. Bawang, sibuyas, Yung the mga usual. na ingredients, Yeah. no? May nakuha akong carrots, sige, lagyan. Kasi wala akong tanim na carrots. No? Yun lang. And it turned out, masarap. Healthy na, masarap pa. Diba? So, kaya siya farmers. No. Pansit. Actually, nung una, hindi ko alam anong itatawag sa kanya. Kasi assorted na gulay. Ano bang pwedeng itawag? One time, nagkaroon ng parang event sa bahay, sa farm namin. Nag-invite ako ng mga kasama ko sa RAFC. Ganyan. Tapos na-curious sila, ano to? Sabi nilang gano'n. Sabi ko, it's a combination of all the things you can see dito sa amin. But those are all vegetables. Wala yan na kumbaga, non-dairy. Vegan. Vegan siya. Vegan, ano pa sabi? Keto. Yung parang gano'n. Tapos, kung kilala niyo po, si Engineer Ted Eleda, siya po ang nagbigay ng pangalan na Farmer's Pansit. Kasi nga, nagsimula siya sa farm, tapos yung mga ingredients niya is known ng isang farmer lang. Diba? Kasi tingnan mo, kalabasa, ginawa mong pansit. Anong ibig sabihin, ma'am? Papaya. Yung mga yun ay yung minix siya, Minix ko lang tapos sila. ginawa mong pansit. Oo, minix ko lang sila yung na pansit is lutong yung pansit. noodles. Yes, na parang noodles. Sila mismo yung noodles. Kinayod namin yung kalabasa. So, noodles na siyang kalabasa. Pero it's pure kalabasa. Yung papaya? ganun din. Buko, ganun din. Okay. So, pure talaga. Walang flour. Walang kahit na anong added ingredients except for the vegetables. Okay. Iba lang yung pagkahiwa. Kasi hindi siya hiniwa eh. Oo. Kinayod mo siya na para siyang noodles sa itsura niya. Texture niya is parang yung noodles. Kasi baka nag-imagine, ano yung klaseng pansit na ginamit? Kasi meron na rin sa atin dito, yung parang buko pansit. Opo, So, yung mga ganon. Yung noodles niya is talagang buko. Buko din. Siya, parang ganon din. Ginagawa. Yun yung noodles. Pero ito pala, yung noodles na mismo niya. So, wala na tayong ginagawang, kumbaga, mixture. Punta na tayo doon para makita natin kung papaano din. And at the same time, maiano din natin sa kanila kung papaano ba natin ginagawa. So, umpisahan natin sa Farmer's Pansit. Why Farmer's Pansit? No? Farmer's Pansit dahil lahat ng ingredients na gagamitin natin galing sa backyard. Tinatanim ng isang farmer. Nakikita nyo dito sa harap. We have kangkong, kamote, kalabasa, papaya. No? So, ito yung sprouts ng kalabasa. Ito yung kalabasa mismong bunga. Gagawin natin siyang pansit without the noodles. Without the usual noodles. No? Ang pinaka-noodles natin, yung ating mga gulay. We have buko, kalabasa, at hilaw na papaya. Sila yung pinaka-noodles natin. No? So, yung mga stricto ang diet, vegan, you wanna go vegan, you wanna go keto, eto yung sa inyo. No? And sa pansit, ganun pa rin sa pagluluto ng pansit, kailangan mo ng bawang sibuyas. Bawang sibuyas sa paggisa. And yung mga pangsahog nyo, eto, we are using chicken breast, chicken liver. Pwede nyo gamitin kung meron kayong pork. You can also use shrimp kung gusto niyo ng hipon, no? So, yan lang naman po ang mga basic ingredients natin sa pansit, which is usually din ginagamit niyo sa inyo pag gumagawa kayo ng ordinary pansit, no? So, let's start cooking. So, ngayon, prepare tayo ng sibuyas at bawang. Sa paggigisa, syempre, mauuna ang
cooking oil. Sa cooking oil, para sa akin, ang pinakamagandang gawing cooking oil ay coconut oil. I think that's the healthiest, ang coconut oil. Kung yung mga mayaman, yung mga yayamanin, pwede rin ang olive oil, canola oil, pwede rin. Pag kami po nagigisa, ang nauuna po namin nilalagay ay sibuyas. Pag ang sibuyas nag-start mag-wilt, yung lumambot na siya, no? Pag lumambot na siya, that's when you know na malapit na siyang maluto, no? Sunod natin yung bawang. Sunod po natin ang ating mga pangsahog na karne. So, chicken meat po, para makita mong luto na, nag-iiba po siya ng kulay. Just like any meat, may sarili pong juice ang karne. Be it pork, beef, or chicken. So once nagigisa kayo, maglalabas siya ng sarili niyang juice. Yun muna po ang gamitin yung pangluto sa kanya. So maglalagay po tayo ngayon ng kaunting toyo. Dagdagan natin siya ng konting water para medyo mag-ano siya. Mabango na, di ba? Naamoy nyo ba? So, luto na po yung chicken natin. Pwede natin umpisa ilagay yung ating mga dahon. Kasi mas matagal po silang maluto kaysa dito sa ating papaya, sa kalabasa at sa ating buko. So, just like sa onions, nag-wilt din ang mga gulay natin pagka luto na sila. Pagka po nakita nyong medyo kulang yung ating sabaw, pwede kayong magdagdag ng kaunting tubig para mag-thin sila, mag-thin out ng konti. Kasi meron pa po tayong ilalagay na kalabasa, papaya at buko. Ngayon po, lalagyan natin ng kaunting oyster sauce. Pampasarap pa po ito. Kulang ng tubig. Lagay na po natin yung ating mga noodles. Makalo pa. Po? Thank you. Express naman, by the word itself, pili and express. Alam nyo naman ang mga Bicolano, di ba? Well known for our Bicol Express. No? And then, ang pili. Marami tayong pili dito sa Bicol region. So, eto, kinumbine namin ang flavor ng nilantang pili. Kumakain kayo ng nilantang pili? Kasi di ba ang pili sa mga taga hindi dito sa mga taga ibang region, ang alam lang nila sa pili is the kernel, yung nut, yung ginagawa candies, no? So, dito sa atin, pag taga rito ka, kinakain natin pati yung flesh niya. Iglalabunan,
ibinababad sa maligamgam na tubig. You cannot use very hot water, boiling water, lalong titigas ang pili nyo. So you use yung kaya lang ng init ng kamay nyo, yun ang the best na temperature ng water para makapagluto kayo ng nilantang pili. Baka meron dito sa inyong gumagawa ng Bicol Express. So it's the same process sa Bicol Express na ginagawa nyo. Meron tayong bawang, sibuyas, luya. Basic, di ba? Sa Bicol Express, may gata. Meron tayong alamang, bagoong alamang. Sili, syempre. Pampanghang sa Bicol Express, meron tayong pork meat. And ang ating nilantang pili. Meron nang ginawa dito si engineer na bawang, sibuyas, at luya. Gamitan lang natin ang processor kasi sa Bicol Express po, mas masarap pa rin yung talagang pino para mas lumabas yung kanilang lasa. Ganun din, magigisa muna tayo nitong aromatics. Saka natin ilalagay yung pork kasi itong pinakamatagal pagpapalambot ng ating pork. Ito pong pork natin, inalis na namin yung skin kasi yun ang pinakamatagal lumambot yung skin, no? So, gagamit tayo ng pork meat. Yan. Ay, naubusan. Just like sa chicken, may sarili din silang juice. Yun muna ang magluluto sa pork meat. May lumalabas siyang parang juice niya. Aalisin natin ang buto ng sili. Ang anghang po ng sili ay nasa buto niya. So pag ni-remove mo yung buto, kasama yung pit, nandiyan po yung anghang ng sili. Right now po, si engineer ay nagbabalat na nung nilantang pili kasi hindi natin siya ilalagay na nandiyan pa yung balat. Kailangan natin siyang nabalatan na. Medyo luto na yung ating pork. Mabango na. So maglalagay na tayo ng bagoong. Yung ating balaw. Naglagay na ako ng kaunting balaw, ng kaunting bagoong. Katulad ng Bicol Express na regular Bicol Express, meron siyang bagoong, di ba? Sa bagoong po, ang ginagamit namin lagi yung ganitong walang kulay. Meron baga po nitong pink, yung nagpipink na bagoong. And kailangan syempre huhugasan nyo yung bagoong. Dahil madalas, yan ay, ang preservative niyan ay asin. No? Kaya huhugasan nyo, makikita nyo pag minsan buo-buo pa yung mga asin niya. Ang susunod na ilalagay natin ay ang gata. No? Pero kung meron kayong fresh na freshly squeezed, mas maganda pa rin yun. Although ako, di ba meron tayong kakanggata, tapos meron yung pangalawang piga. Ako, I don't use yung ang iba bagang nagluluto, yung sa huli nilalagay yung kakanggata. Ako, gusto ko sabay lang sila. It doesn't matter kung may kakanggata or may pangalawang piga. Pwede siyang pagsabayin sa Bicol Express. Kasi kailangan, sabay din sila para pag nag-boil sila, para pag ang tawag nila ay pinalana, yung palalabasin natin ng coconut oil, kailangan sabay sila. So, konting pag-iintay lang dito, lutuin lang natin yung gata bago natin ilalagay ang ating sili at ang ating pili. Sili at pili.
lalagay na natin yung nilantang pili. Parang maanghang yung ating sili. Nangangamoy. Sariling natin, pagkain Pilipino. Pagpundi, mahalin Madaming at hugasan, ma'am. pagyamanin, ibahagi sa mundo. Sa buwan ng kalutong Pilipino. Basically, yung mga ganoon ay economically speaking, nandyan lang. Kasi nga, parang backyard, ano lang Opo, na, nasa ano backyard yung mga lang. nasa ano natin. So, makakain tayo ng kahit sabihin natin crisis, no? Crisis tayo, etc. Pero we can again, through our mga tinatanim, pwede tayong, kumbaga, lamang tiyan pa rin ang mga ito, no? Yes po. Na kung saan ay hindi lang siya economically makakasave tayo. Kumbaga, nakakain tayo sa isang araw, di ba, 3 beses. So, na-spare na yung isang ano doon kasi nakakain na tayo, no? Aside from that, yung health benefits pa. Kasi nga, sabi mo, puro siya Puro gulay. vegetable, no? So, pagdating sa marketing, sa tingin mo ba, ma'am, ay based on your experience din, nung meron kang Madam's Claudia's na restaurant, kumbaga appealing ba siya na sa mga iba? Opo, kasi bukod sa masarap siya, healthy nga. Mm. Eh marami na rin ngayon, sir, ang medyo ano ngayon Health sa conscious. health. Yes, health conscious. Oo. And nasa manner na rin kung paano mo siya isi-serve. Yeah. Kasi yung farmer's pancit, maganda siyang ilagay sa dahon ng sa dahon ng saging. Marami na tayong paraan ngayon paano mo i-shape yung dahon ng saging para presentable siya. oo, kasi meron mga ginagawa na ngayon, pwede siyang nakalagay sa parang cone yung dahon. So pag open mo, yun ang nasa loob, mas mabango, mas magandang may mga presentations tayong pwede nating gawin. Yun lang ang siguro sa marketing kasi hindi mo siya pwedeng ma-display. Oo, hindi ba siya Yun yung ma-display? Kumbaga, pag may pumunta sa'yo, sa lugar mo, like sa amin, pagluto mo ng ganun mo siya ganun mo siya i-serve. Unlike itong Pili Express. Oo, na pwede mong we can, ilagay talaga sa mga bote. And then, you can bring it anywhere. Pwede yun. So, yun yung kumbaga, pagdating dito sa Pili Express, kasi sa marketing, kung wala ba, ito yung nailalagay natin, na-display natin. Medyo ba siya, mura ba? Or medyo may price siya na medyo dun sa regular natin na Bicol Express? Yung sa Pili Express, sir, ang presyo nun, mag-vary lang. Depende sa season. Kasi pag... Season ng pili. Ng pili. Kasi ang pili, pag minsan, pag laging mainit, madali siyang mag-ripen. So, marami tayong supply. So, mura siya. Pero pag tag-ulan, ang hirap niyang makahanap ng mga ripe na piling pwede mong lutuin na linlanta. Kasi nilalanta lang natin yung ripe, di ba? Yung dark na yung skin niya. So, dun lang naman yun mag-vary. Kasi yung basic na ingredients for the Bicol Express, as is lang naman yun eh. Yung mga meat dun, pang sahog mo lang, ganyan. So, hindi naman siya ganun ka-expensive. Expense-wise. Kasi, ilan lang naman yun nang gagamitin mo doon na pili. No? Opo. Di masyado. Sa ingredients naman, normal lang naman yun. Opo, yun normal. Katulad sa Bicol Express. Yes po. So, hindi naman siya ganun kalayo. Hindi po. Hindi po siya yung mahal, hindi po. So, talagang ang nakikita ko nito, pwede mo siyang i-market pero hindi siya masyadong ganun tatagal, no? Opo, hindi ko pa alam kung paano siya patatagalin talaga. So talagang itong mga ganito ay pwedeng i-offer lang sa restaurant. No? Opo. Para in times na may order, saka lang. Opo, restaurant setting lang. But anyway, so ang mahalaga pa rin doon,
yung distinct niya na kinakain natin, na kung saan purely Filipino, di ba? Purely Bicolano. Bicolano ang taste, ang aroma, ang pakakagawa, di ba? Opo. Talagang yung kumbaga yun yung magiging yun yung contribution natin doon sa ating celebration, no? At kakaiba. Hindi lahat alam pa ito. Although I don't know sa Sorsogon kasi maraming pili sa Sorsogon, no? Yes po. Kaya lang it's more on the production sa Sorsogon ay hindi sa nilanta. It's more Sa on the nuts. kernel or nuts ng ating pili. Opo. So anyway, maraming salamat ma'am sa pag-share nung idea nung Pili Express and then yung sa Farmers Pansit po natin. And hopefully maraming may mga restaurant na dito sa atin, no, na mag-adapt doon sa ganong klase ng integration. Kasi marami na rin nagluluto na dito, pero Opo. yung innovation pagdating sa Bicol Express na gagamitan na ng pili, no, ay napaka bago, and at the same time very innovative yung ating pakakagawa, especially yung flavor noon, kasi yung flavor ng is very distinct ng pili, and not all alam yung pagkain ng pulp ng pili. Opo. Maraming salamat ma'am Claudia Esmeralda Conrado for giving us this innovations sa ating pagkain. Aside from at the same time, si ma'am nga, sinabi natin dun sa episode 2 natin, si ma'am po ay LSA cooperator, and at the same time, siya po ngayon yung RAPSI chair natin dito sa RFO 5 sa DA. Ito. Opo. So, ma'am, thank you po ulit. It's my pleasure po. Yeah. And again, this is our episode in the celebration of our Filipino Food Month. And again, with the theme, Connected by Taste, the Filipino Food in the Flavors of ASEAN. So again, thank you sa lahat ng taga-subaybay at nanonood ng ating podcast. On behalf of our Center Director, Sir Joey A. Villarmino, maraming salamat po, and buong puwersa ng ATI Bicol. Again, ito po si Kuya Mike, Information Officer 2 ng ATI Bicol, dito po sa ating episode 3 ng ating podcast. Diyos mabalos po. Sa buwan ng kaluto